Nanay, tingnan niyo. May isda. Nagkakamali ba ako ng tingin? Ang isda, umakyat mag-isa sa pampang. Bilisan mo, pulutin ang mga isda. Kung hindi, kukunin ng iba. Kain na. Ang swerte natin ngayon. Ang daming isda, hindi natin maubos. Pwede pa nating ibenta para magkapera. Ay, may pugad pa ng kuneho doon. Tingnan natin mamaya. Baka ngayon, may isda na, may karne pa. Wow, karneng kuneho. May kuneho. Ang kuneho, kusa pang lumapit. He. Hindi pa tapos ang iyong misyon sa mundo. Kailangan mo pang dumaan sa isang pagsubok sa mundo ng mga tao. Kaya, nabigo ako sa aking pagsubok sa langit. At naging isang sanggol na tao? Sabing tadhana, hindi pa tapos ang aking misyon sa mundo. Ibig sabihin ba nito, sa buhay na ito, magiging anak akong pamilyang ito? Ano ngayon? Sisihin mo ang sarili mo dahil hindi ka makapagbigay ng anak na lalaki. Nanganak kang pabigat. Amy, Ngayon, itong batang ligaw na ito, siya mismo ang nabagok ang ulo. Hindi ko alam kung gaano karaming pera ang kailangan para gumaling. ayaw naming maging tanga para magbayad. Inay, umalis na tayo. Tuwan-tuwan. Gising ka na pala. Masakit na ba ang ulo mo? Masakit. May masakit ba sa'yo? Inay, gising na pala itong batang ligaw na ito. Mabuti na rin at gising na siya, para hindi na tayo gumastos pa para sa gamot niya. Amy, dali, umalis na tayo. Huwag ka nang magtagal pa. Sandali lang. Inay, kagigising lang ni Tuwan-Tuwan. Mahina pa ang katawan niya. Hindi ko hinihingi na ibigay mo sa akin ang lahat ng pera. Pero pakiusap, magtira ka ng kaunting pera para sa akin. Para makabili ako ng masustansyang pagkain para sa kanya. Emi, isang pabigat. Ano ang kakainin niyang masustansya? Emi, sa tingin ko, ito lang ang nasa kaldero. Magluto lang ng lugaw. Para lang mapuno ang tiyan niya, sapat na yan. Pero ano ang lugaw? Ang lugaw ay harina na hinaluan tubig. Hindi mo pa alam yan? Ang tanga mo talaga. Ayoko kumain yan. Gusto kong karn. Karne? Anak, may tagutom ngayon. Masuwerte na kung may makain. Amy, ang batang yan, gusto pa ang karne. Mahirap bang kumain ng karn? Naman. Ah. Teka, nagkamali ba akong tingin? Inay, parang nakita ko kanina. Dalawang manugubat ang nahulog. Ikaw, nababaliw ka na sa kagustuhang kumain ng kan. Ang katawan na ito ay napakahina. Dahil dito, limitado ang aking kapangyarihan. Wala akong pera kahit isang kusing. May ilang itlog pa sa bahay. Mamaya, sasabihin ko sa pangalawang manugang na dalhin sa iyo. Emi, mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Huwag mo na kaming guluhin. Emi, umalis na tayo. Emi. Inay. Gusto ni Tuwan-Tuwan ng karn. Ayos lang. Bukas, pupunta si Inay sa likod ng bundok. Tingnan natin kung makakahuli tayo ng hayop. Inay, hintayin mo ako. Tuwan-Tuwan, bakit ka nandito? Nakapagpahinga na ako buong gabi. Kaya ko nang manghuling gayon. Sa pagkakataong ito, makakakain na akong karn. Inay, gusto kong sumama sa iyo menghuli. Sig. Pero dumikit ka sa akin. Malaki ang bundok na ito. Huwag kang mawawala, ha? Lolo, ayos lang po ba kayo? Lolo. Bilisan ninyo. Tingnan ninyo kung may tao doon. Bilisan ninyo. Humingi kayo ng tulong. Binalot siyang masamang enerhiya. Ito ay tandang kamatayan. Hindi ko inakala na may gumagamit din masasamang pamamaraan para saktan ang mga tao dito. Ay, Alice. Saan galing ang batang ito? Umalis ka diyan. Ay! Sinasagip ko siya. Ang lolo na ito ay nababalutan ng masamang enerhiya. Kung hindi ko siya bibigyan ng pampasigla sa puso sa oras, siya ay mamamatay sa attack sa puso. Ay, anong masamang enerhiya? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano diyan. Umalis ka na. Ikaw! Pasensya na po. Kami po ay mga taga rito. Wala po kaming masamang intensyon. Alis na po kami kaagad. Lolo, gising na kayo. Nanay, tingnan niyo. May isda. Nagkakamali ba ako ng tingin? Ang isda, umakyat mag-isa sa pampang. Bilisan mo, pulutin ang mga isda. Kung hindi, kukunin ng iba. Kain na. Ang swerte natin ngayon. Ang daming isda, hindi natin maubos. Pwede pa nating ibenta para magkapera.
Ay, may pugad pa ng kuneho doon. Tingnan natin mamaya. Baka ngayon, may isda na, may karne pa. Wow, karneng kuneho. Tara na. May kuneho. Ang kuneho, kusa pang lumapit. He. Ang bango. Halika, kumain ka. Masarap ba? Kung masarap, kumain ka pa ng marami. Haha, ete. Kumakain kayo, haha. Bakit may karne ang kuneho at isda? Ang bango. Nga. Hahaha, ay. Ang dami mo pang kinakain na isda. Hahaha, nanay. Ngayon lang ako nag-crave ng karne. Kaya kukuha akong ilang isda para ibigay sa kanya. Matanda na, hahaha. Ay. Quifen, naghiwalay na tayo ng bahay. Kung gusto mong kumain ng karne, umakyat ka sa bundok at manghuli ka ng sarili mo. Wala akong libreng karne na ibibigay sa'yo dito. Ete, sobra naman ang sinasabi mo. Kahit na naghiwalay na tayong bahay, isa pa rin tayong pamilya. Kung may karne, hindi ba dapat ibahagi? Ibahagi. Seg. Ipabahagi mo sa nanay mo ang kalahati ng pera niya sa akin. At ibibigay ko sa'yo ang isda. Amy, kung ayaw mong ibigay, huwag. Ayaw ko rin naman. Sino bang nakakaalam kung saan galing yan? Baka ninakaw mo lang. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagsasalita akong kung ano-ano? Kung ganoon, ipaliwanag mo nga. Lahat ng tao sa bundok ay umuwi ng walang dala. Paano ka nakahuling isda at kuneho? Amy, ano? Wala kang masabi, di ba? Sa tingin ko, may tinatago ka. Amy. Oy, mga kapitbahay, halina tingnan nyo. Ay, ang ete ko, madumi ang kamay. Ang baho-baho. Masamang babae. Ang bibig na mabaho ay magdadalang malas habang buhay. Ikaw. Hoy, ikaw na anak sa labas. Sino ang sinasabi mo mabaho ang bibig? Ahaha. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Aumanhin. Nanay, kakadikit ko lang sa masamang babae. Naglagay akong malas na anting-anting. Malas siya buong araw ngayon, oh. Malas na anting-anting. Tay, ayos ka lang ba? Shenjin yan, tamang-tama ang dating mo. Nakita ko ang munting diwata ngayon, anak. Doktor, nasaktan ba ang ulo ng katay ko? Bakit ganyan ka magsalita? Ikaw na bastos na bata ka. Seryoso akong nakikipag-usap sa'yo. Inatake ako sa puso ngayon, anak, at niligtas ako ng isang batang babae. Hindi ko alam kung anong gamot ang pinainom niya sa akin. Ang sakit sa puso ko sa loob ng mahigit 10 taon ay biglang gumaling. Totoo ba yan? Ang katawan ni Lolo. Talagang gumaling na ngayon. Narinig mo ba? Pumunta ka agad sa King Shui Town ngayon at hanapin mo ang munting diwata para sa akin. Dapat magdala ka ng magandang regalo para magkasalama. King Shui Town. Nga, hindi ba't napuntahan mo na ang King Shui Town dati? Oh, saka, ang paghahanap ng isang batang babae, hindi dapat mahirap para sa'yo. Hindi ako pupunta sa lugar na yon. Ayoko nang pumunta doon sa pangalawang pagkakataon. Hindi mo man lang magawa ang maliit na bagay na ito para sa akin. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Apa, anong nangyari sa iyo? Doktor, anong nangyari sa katay ko? Hindi maganda. May panganib na bumalik ang atake sa puso ni Lolo. Kung sasalungatin mo pa rin ang kagustuhan ng matanda, baka mapahamak ang buhay niya. Ano? Ay naku, tay, huwag ka nang magalit. Pupunta na ako, okay? Hahaha. Ate, buksan mo ang pinto. May nangyari. Hindi maganda. Ate, buksan mo ang pinto. May malaking problema. Ate, buksan mo ang pinto. Liu Qifen, anong ginagawa mo sa pinto ng bahay ko ng ganito kaaga? Amy, bilisan mo at puntahan mo si kuya sa bahay namin. Naipit ang kamay niya sa makina sa pabrika. Malapit na siyang mamatay ngayon. Ano? Kahit na hindi kami ni nanay, naging mabuti sa iyo noon. Palaging iginagalang ka ni kuya.
Ngayon na malapit na siyang mamatay, gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Sige, bilisan mo. Wala ng oras. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit naman naipit ang kamay ni kuya? Sa makina ng walang dahilan. Hindi ko rin alam. Bilisan mo at tingnan mo. Bilisan mo at tingnan mo. Ha 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 ha. Nascam ka. Ha ha ha. Buksan mo ang pinto. Bilisan mo. Ha 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 ha. Ikaw si Suwanyin, tama? Maganda nga siya. Hindi talaga ako niloko ni Liu Kaifen. Sino ka? Mukhang hindi mo pa alam. Ang nanay mo at si Liu Kaifen. Ibenta ka na sa akin. Binigyan ko sila ng 500 yuan. Ha 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 ha. Nanay, ilabas mo ako. Nanay, nabisuhan mo na ba ang kapitan? Ay, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Dadalhin ng kapitan ang mga tao para hulihin sila. Sa oras na yon, ang nangyari kina Suwanying at Wang ang berdugo ay hindi na maitatago. Kailangan niyang magpakasal, gusto man niya o hindi. Hindi. Nasa panganib si nanay. Ay, kapitan, sa wakas dumating na kayo. Ang hipag ko at si Wang ang berdugo mula sa kabilang nayon ay nagtatago sa loob. Ano? Ay, kasalanan. Ang puti. Gusto ko. Ang puti mo talaga. Ay, sa panahong ito ng pagkasira ng moralidad, kung gagawin ko ang ganitong immoral na gawain, masisira ang moralidad ng ating nayon. Tama. Umalis ka. Walang hiya. Tara, tingnan natin. Hindi. Huli na. Kailangan kong gamitin ang paraang iyon. Yummy. Langit at lupa. Lahat ay magiging isa. Transfer spell. Bukas. Suwanyin, wala ka talagang kahihiyan. Suwanyin. Sa tingin ko, hindi ka na makakabangon pa rito. Kapitan, ang nakahiga sa kama ay hindi si Suwanyin. Bakit hindi siya mukhang si Suwanyin? Anong hindi nakita? AME. Mrs. ni Mang Wang, mahigit 60 ka na. Paano ka nakagawa ng ganyang kahiyahiyang bagay? Kapitan, hindi po ganyan. Hindi ko rin po alam kung paano nangyari. Agagaling ko lang po sa kubeta. Ay, nandito na ang kalaguyo. Akala mo ba bulag kami? Gumawa ka ng ganitong bagay. Karapat-dapat ka ba kay Mang Wang na nasa ilalim ng lupa? Hindi po ako. Kapitan, may malaking pagkakamali rito. Ang nagnanakawang pag-ibig sa loob ng bahay kanina ay si Suwanyin. Tingnan mo. Nandito pa ang paborito niyang pulseras. Ang pulseras na yan ay kay Suwanyin. Tama nga. Nakikita ko siyang suot yan araw-araw. Hindi niya yan inaalis sa kamay niya. Ibig sabihin, si Suwanyin ang nagnanakaw ng pag-ibig kanina. Ay, ama. Si Suwanyin ang kalaguyo ko. Kinuha ng babaeng yan ang 500 pesos ko. Pero kinuha niya ang pera at hindi ginawa ang trabaho. At dinala pa niya ang nanay niya sa kama ko. AME. Dapat bigyan niyo ako ng paliwanag ngayon. Kung hindi, isusumbong ko kayo sa pulis. At ipapakulong ko kayong lahat. Sasabihin kong niloloko niyo ang mga tao sa Taohua Village para sa dowry. Kapitan, ano na ang gagawin natin? CJ, hanapin muna natin si Suwanyin. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyayari. Tara, Ano ba talaga ang nangyayari? Bastardo. Nanay. Tuwan-tuwan, bakit ka nandito? Nagising ako at hindi ko nakita si nanay. Kaya lumabas ako para hanapin si nanay. Ikaw si Tuan-Tuan, tama. Siya ba ang munting diwata na sinasabi ni tatay? Tingnan mo ang babaeng ito. Hindi ba siya? Ang taong pinag-aawayan ng mga taga-baryo kanina. Emi, gusot ang damit niya. Baka galing lang siya sa kama ng ibang lalaki. Nakapagtataka, bakit? May koneksyon ako sa tihin na ito? Gwapong tihin, ikaw ang tatay ko. Ano ang sinasabi mo? Bakit ka basta na lang tumatawag ng tatay? Hindi ako nagkamaling tao. Siya ang tatay ko. Ang batang ito, kahit sino na lang tinatawag na tatay. Mukhang ang babaeng ito, hindi ka nagkulang sa paggamit ng ana para makipaglandian sa ibang lalaki. AME, Kapitan. Nandito si Suwanyin. Suwanyin, bakit hindi mo pa? Ibalik ang 500 na kinuha mo kay Wang ang berdugo. Ibalik mo na sa kanya. 500. Anong 500? Huwag ka nang magkunwari. Niloko mo siya. Si Wang ang berdugo, pa sa 500 na pangregalo sa kasal. Gusto na niyang magsumbong sa pulis. Suwanyin, kung pera lang ang gusto mo, sabihin mo na lang sana. Hindi na kailangan.
na ipadala mo ang nanay mo sa kama ko. Hindi ba inaabuso mo ang isang matapat na tao? Paano pa haharap ang nanay mo sa mga tao pagkatapos nito? Nagasala ako sa nakaraang buhay ko. Kaya pinakasalan ka ng anak ko. Apag nasa ilalim na ako ng lupa, paano ko pahaharapin ang aming si Old Wang? Ah, buti na lang. Maaga kong nalaman at hindi lumala ang sitwasyon. Ang dalawang masamang tao na ito, gusto na naman nilang apihin ang nanay ko. Huwag ka nang umiyak. Hindi kinuha ang nanay ko ang pera. Sila ang kumuha. Kinuha nila para saktan ang nanay ko. Ikaw na maliit na anak sa labas. Anong pinagsasabi mo? Malinaw na ang nanay mo. Ang anting-anting katotohanan ay lumabas. Ako ang kumuha ang pera. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari? Bakit ko nasabi ang totoo? Liu Kuifen, sa wakas umaming ka na. Para sa 500 yuan ni Wang ang berdugo. Nakipagsabuatan ka sa nanay mo para lokohin ako. Dinala mo ako sa bahay niyo para wala na akong takas sa kanya. Kapitan, kung hindi ka naniniwala, pwede kang maghanap sa bahay niya. Siguradong nandoon pa ang pera. Liu Qifen, ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Hindi ka pa ba amin ng totoo? Kapitan, wala akong kinalaman dito. Hindi ko rin alam kung nasaan ang pera. Hehe, nasa manggas ang pera. Totoo ba? Kapitan, ingnan mo ang pera. Sila nga ang gumawa nito. Ang sama ng ugali. Ikaw talaga, Liu Qifen. Halos maloko mo pa ako. At ikaw, Amy, bilang biyenan ni Wan Yin, nakipagsabuatan ka pa sa pangalawang manugang mo para gumawa ng ganitong kasamaan. Matanda ka na. Wala ka na bang kahihiyan? Kapitan, ako. Dalhin niyo siya sa pulis. Lakad. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na arestuhin ako. Sasabihin ko sa inyo, ang tiyuhin ko ay nagtatrabaho sa gobyerno ng probinsya. Ibinunyag niya sa akin na may isang malaking dayuhang investor kamakailan na magtatayo ng bise ng pagtatanim ng halamang gamot sa King Shui Town. Maniniwala ba kayo o hindi? Sa isang salita ko lang, ang magandang pagkakataong ito na magtayo ng bese ay hindi mapupunta sa inyo, sa Taohua Village. Totoo ba yan? Ang tiyuhin nitong si Wang, mukhang nagtatrabaho nga sa gobyerno ng probinsya. Baka totoo ang sinasabi niya. Kapitan, kung talagang kinalaban natin siya at nawala sa atin ang pagkakataong magtayo ng bise, paano na tayo? Ang baryo natin ay nasa kagipitan. Mahirap na sa loob ng ilang taon. Matalino ka nga. Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang maging matalino kayo at hayaan ninyong mapangasawa ko, si Suwanyin, at bigyan pa ako ng isang malusog na anak na lalaki. Baka sakaling sa sobrang tuwa ko, sasabihin ko sa tiyuhin ko na ibigay ang slot para sa pagtatayo ng bese sa inyong baryo. Wang, huwag kang sumobra. Ako ang sumosobra, tingnan mo sila, isa-isa silang walang silbi. Sa loob-loob nila, gusto nilang maging tayo. Ikaw. Paano kung tayo? Paano ko hindi malalaman? Ang kapangyarihan ng Shen Corporation sa paggawa ng desisyon sa pagtatayo ng bese, nasa kamay mo. Sino ka? Ah, Ang gwapo ni tatay. atay. Alam ko na. Ikaw Suwanyin. Sabi ko na nga ba't ayaw mo na sa akin? May nakita ka ng ibang lalaki, di ba? Manahimik ka. Ang lalaking sinasabi mong ibang lalaki ay siya ring sinasabi mo kanina. Ang malaking investor na galing sa ibang bansa. Saang investor? MR Shen, patawad, pasensya na at nahuli ako. Sino ang niloloko mo? Anong klaseng tao siya? Imposibleng pumunta siya sa liblib na lugar na ito. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan. Ikaw si MR Shen? Patawarin mo ako sa aking kamangmangan. Patawarin mo ako. Hindi ba dapat dalhin na siya sa pulis? Dalhin sa pulis. Dalhin siya. Sige po, Kapitan. MR Shen. Nagkamali ako. MR Shen, umalis ka na. MR Shen. Salamat. Huwag kang magkamali. Ayoko lang na masira ang reputasyon ng aking kumpanya. Sa labas, unahin muna natin ang ipinag-utos ni Lolo. Opo. Misu, na ito ang 200,000. Ito ay bilang pabuya sa pagliligtas ng iyong anak sa aming matandang Ginoo. Wow, inay. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ito ay 200,000. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita. Ang ganoong karaming pera. Huwag ka na, inay. Sa buong buhay ko rin, hindi pa ako nakakita niyan. Nagkakamali siguro kayo. Ang anak ko ay napakabata pa. Paano siya makakapagligtas ng tao? Misu, ito ang kagustuhan ng matandang Ginoo. Mangyaling tanggapin mo. Tama. Ang apo ko ang gumawa niyan. Matalino na ang apo ko simula pa noong bata. Madalas siyang nagliligtas ng kao. Nagliligtas si tuwan-tuwan ng tao para makalikom ng merito. Kung tatanggapin niya ang pera, lalabagin niya ang tadhana at parusahan siya. Anong tadhana? Anong parusa? Ayaw mo ng ganoong kaaming pera. Baliw ka ba? Kung ang pera na ito ay para kay tuwan-tuwan at ayaw niyang tanggapin,
ibalik na lang natin sa kanila. Nabaliw ka na ba? Ito ay 200,000. Nga, ete. Ang perang yan, sapat na para sa pamilya natin sa maraming henerasyon. Bakit mo naman isa sa uli? Si Emar Shen. Hindi siya sakim sa kayamanan. Bihira at mahalaga ang ganyang katangian. Kumusta ka? Ikaw ba ang kasintahan ng tatay ko, si Emar Shen? Ang batang ito, siya yung kanina pa dumidikik kay Emar Shen at tinatawag siyang tatay. Ngayon, naglakas loob pa siyang magtanong tungkol sa personal na buhay ni Emar Shen. Siguradong inutusan siya ng nanay niya. Ang mga babaeng gustong umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng kanilang anak. Marami na akong nakita niyan. Ako ang kasintahan ni Emar Shen. Matagal na kaming magkasama at malapit na kaming magpakasal. Kaya bumalik ka sa nanay mo at sabihin mo sa kanya na huwag na siyang maghangad kay Emar Shen. Hindi siya karapat-dapat. Tatay, isa pala siyang manloloko na madaling magsawa. Ayoko na siyang kilalanin. Bakit ka sumunod? Manloloko, ha? Anong nangyari? Kanina lang, maayos pa ang lahat, di ba? Nanay, Tuan-tuan, anong nangyari sa'yo? Nalungkot ka ba? nanay, huwag na nating hanapin si tatay pagkatapos nito. Isipin na lang natin na patay na siya. Yummy! Pero patay na talaga ang tatay mo. Hatsui. Etwang. Etwang. Ano po, sir? Nakalimutan mo ba magpakulo ng mainit na tubig? Bakit malamig lahat ng tubig na lumabas? Akala ko ba mainit ang tubig na inihanda ko? Ate Wang, pumasok ka at tingnan mo mismo. Ay, Sir. Sir Shen, okay lang po ba kayo? okay lang. Nadulas lang. Yung tungkol sa bese ng mga gamot sa Taohua Village, kumusta na ang usat? Ito po ang mga dokumento na naaprubahan ng gobyerno. Inaasahang makakapagsimula na tayo bukas. Seg. Ikaw na ang bahala sa pag-follow up nito. Kung may problema, kontakin mo ako. Sage po, Sir Shen. Sandali lang. Noong araw na yun sa pintuan ng Kaohua Village, yung sa batang si Tuan-Tuan, anong sinabi niya sa iyo? Bakit parang may kakaiba sa kanya? Noong araw na yun, totoo nga, may nangyaring hindi maganda. Yung bata, akala niya girlfriend ko kayo, at binanaan pa akong lumayo sa inyo. Ganoon ba? Ang nanay niya ay isang balo. Siguro naman, gusto niya ang posisyon niyo, Sir Shen. At gusto niyong maging stepfather niya. Naiintindihan ko. Labas. Ayos lang po ba kayo, Sir Shen? Sir Shen, Sir Shen. Doktor, dali, awagin ang doktor. Tuan-tuan, si nanay ay nagtatrabaho sa likod ng bundok. Magpakabait ka sa bahay at bantayan mo ang bahay, ha? Opo, nanay. Bakit may lumalabas na masamang enerhiya sa kanya? Sandali. Anong problema? Dali. Nasusunog ang base ng Gastrodia Elata. Maaming tao, dali, iligas ang mga tao. Dali, kailangan mong magpakatatag. Hindi mo ako pwedeng iwan. Magpakatatag ka. Haha. Nanay, huwag kang pumunta sa bes. Masusunog doon. Tuan-tuan, nananaginip ka lang siguro ng masama. Huwag kang mag-alala, babalik din agad si nanay. Maraming tao talaga ang mamamatay. Parang simula nang magising si Tuan-tuan, araw-araw ay may isda at karne sa bahay. Tinulungan pa niya ang mga taga-baryo na makahanap ng Gastrodia Elata. Alam ba talaga ni Tuan-tuan ang isang bagay? Tuan-tuan, huwag kang mag-alala. Pupuntahan agad ni nanay ang tagapamahala ng base. Sabi mo masusunog. May basehan ba yan? Sa ngayon, wala pa. Pero ako, At naglakas loob kang ipahinto ang trabaho ko. Suwanyin, hindi ka ba masyadong nagpapahalaga sa sarili mo? hindi po, Miss Lai. Para po ito sa kaligtasan ng lahat. Kapag nagkaroon ng sunog, lahat ng manggagawa ay mamamatay. Kapag nagkaroon ng sunog, dahil lang sa hula mo, gusto mong ipahinto ang trabaho ko. Suwanyin, alam mo ba kung magkano ang nawawala sa amin? Sa isang araw, at mayroon kaming target. Sino ang mananagot kung hindi ito matapos? Umalis ka na, huwag mong abalahin ang trabaho ko. Miss Lee, kung papayag kang ipahinto ang trabaho ng isang araw, ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Suwanyin. Ginawa ka lang naming tagapamahala, pero masyado mo nang siniseryoso ang sarili mo. Ano, hindi mo man lang kinitingnan kung magkano ang pera mo. Umalis ka. Assistant Lee, masamang balita. Ano,
Nasusunog ang bodega ng gamot. Nahaharangan ang daan pababa ng bundok. Ang mga residente sa bundok ay natrap sa base. Ano? Kasama Lee, nasusunog ang beses sa bundok. Dalian mo, ayusin mo ang pagliligtas ng mga tao. Nahanap ko na ang bumbero, pero Pero ano? masyado nang huli ang pagdating ng bumbero. Masyadong malaki ang apoy sa bundok. Sa tingin ko, huli na para iligtas ang mga tao. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Ang pangalawa naming anak ay nasa bundok pa. Hindi kailangan ko siyang iligtas. Aling Lee, anong silbi kung pupunta ka ngayon? Hindi ba't magpapakamatay ka lang? Hindi lang si Lilao Air. Karamihan sa mga tao sa ating nayon ay nasa bundok. Kung hindi mapapatay ang malaking apoy na ito, ilang tao ang mamamatay? Sumpain. Sino ang nagsimula ng apoy? Hindi ko siya patatawarin. Gusto ko lang sunugin ang bodega. Sino ang mag-isip na susunugin ang bundok? Ano ang gagawin natin? Kapitan. Alam ko kung sino ang nagsunog ng bundok. Si Suwanyin. Nakita ko siya kaninang umaga. Palihim na gumagala sa paligid ng bodega. Liu Qifen, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. May ebidensya ka ba? Ako, Kapitan. Kaninang umaga, biglang lumapit sa akin si Suwanyin. Sinasabing masusunog ang base. Kung hindi siya ang nagsimula ng apoy, paano niya nalaman ng maaga ang tungkol sa sunog? Si Suwanyin pala ang nagsimula ng apoy. Tara, puntahan natin siya sa bahay niya para singilin. Tara na, tara na. Suwanyin. Dito. Nandito. Kapitan, ito ba si Suwanyin? Suwanyin, nasusunog ang bundok. Alam mo ba, Alam ko, pinuntahan ko si Miss Lee para ipatigil ang trabaho. Pero tumanggi siya. Tingnan mo, Kapitan. Matagal na niyang alam na masusunog ang bundok. Siya ang nagsimulang apoy. Bakit ka nagsimulang apoy sa besa? Alam mo ba? Dahil sa pagsunog mo, ilang tao ang mamamatay sa bundok? Hindi ako ang nagsimula ng apoy. Kung hindi mo alam kung sino ang nagsimula, bakit mo nalaman ng maaga na masusunog ang base? Si Tuan-Tuan ang nagsabi sa akin. Sinabi niya sa akin na masusunog ang base. Kaya pinuntahan ko si Miss Lee. Tuan-Tuan? Hindi naman diwata si Tuan-Tuan. Paano niya nalaman ng maaga na masusunog ang base? Sa tingin ko, ikaw ang nagsimula ng apoy. Tama. Si sinunog ang bundok at maraming tao ang namatay. Ang samang ginawa niya, huwag nating palampasin yan. Dalhin siya sa pulisya at iparesto. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi talaga ako ang nagsimula ng sunog. Kapitan, maniwala ka sa akin. Bakit biglang dumilim? Kapitan, bakit umuulan? Umulan. Umulan nga. May pag-asa pa ang mga nasa bundok. Mabilis, pumasok sa loob. Hindi talaga ako ang nagsimula ng sunog. Nangangahas ka pang magdahilan. Bakit kayo nakatunganga diyan? Arestuhin siya. Dalhin sa pulisya. Kung talagang nagkamali ka, Suwanyin, hindi na kita matutulungan. Magmuni-muni ka na lang sa kulungan. Grabe, ang sama niya. Sa wakas, naalis na rin ang pesteng babaeng yan. Nawala na siya. Kapitan, Kapitan. Kapitan, may sasabihin ako. Sabi ng pangalawa kong anak, alam niya kung sino ang nagsimula ng sunog. Lilao Air, alam mo kung sino ang nagsimula ng sunog. Sabihin mo, noong oras na yon, papunta na ako para kumain. Naisip ko na nakalimutan kong isara ang pinto ng bodega. Pagbalik ko, nakita ko si Liu Qifen na palihim na lumalabas mula sa bodega. Noon, hindi ko masyadong pinansin. Pero pagkatapos ng ilang sandali, nasunog ang bodega. Lilao huwag kang magsinungaling. Si Suwanyin ang gumagala ng patago. Mali ang nakita mo, Yemi. Kitang-kita ko. Kapitan, bukod sa oras ng pagkain ngayon, palagi akong nagbabantay sa bese. Maliban kay Liu Qifen, walang ibang kahina-hinalang tao ang lumapit sa akin. Liu Qifen, paano mo ipapaliwanag ito? Pumunta ako sa bodega, pero hindi ako ang nagsimulang apoy. Liu Qifen, sasabihin ko sa iyo, kung umamin ka ngayon, mas magiging magaan ang parusa. Kung hindi, tatawagan ko ang pulis ngayon para imbestigahan ng pulis. Kung malaman ng pulis, may kalalagyan ka. Dapat siyang arestuhin. Kapitan, gusto ko lang sunugin ang mga halamang gamot. Hindi ko inisip na susunugin ang bundok. Lalong hindi ko inisip na mananakit ng tao. Ikaw, ang Gastrodia elata na iyon. Iyon ang tanging pag-asa ng ating nayon para yumaman. Bakit mo sinunog? Ikaw, halika, arestuhin siya. Atayin siya. Kapitan, alam kong nagkamali ako. Tulungan mo ako. Ayoko makulong. Ang kasalanan mo, ikaw ang magbabayad. Dalhin siya. Kapitan, ayoko makulong. Kapitan, malinaw na ang lahat. Pwede na ba akong umalis? Ano? Nawawala si Tuan-Tuan?
Tuan-tuan, nasaan ka? Tuan-tuan. Huwag kang mag-alala. Maliit lang ang ating nayon. Hindi mawawala si Tuan-tuan. Ah, Nakita na. Nakita na. Nakahiga lang sa tabi ng ilog. Nang makita siya, nawalan na siya ng malay. Emarchen, pakiusap. Huwag mo akong tangalin. Hindi ako ang nagsimula ng sunog na ito. Ang mga taga-nayon ang nagsimula nito. Wala akong kinalaman dito, Emarchen. Inimbestigahan ko na. Hindi nga ikaw ang nagsimula ng sunog. Pero may kinalaman ka pa rin dito. Ano ang ibig mong sabihin, Emarchen? Binalaan ka ni Suwanyin na magkakaroon ng sunog. Pero ikaw, hindi mo inimbestigahan ang posibilidad ng sunog. Sa halip, tinalayas mo pa siya. Nagawa mo ang ganito kalaking kapahamakan. Bakit pa kita pananatilihin? May iba pa ba? Wala. Lumabas ka. Emarchen, pakinggan mo ako. Emarchen, Assistant Lee, pakiusa. huwag mo akong tanggalin. Pakinggan mo ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na ulitin ang ganitong pagkakamali. Emarchen. Ginoong Shen. Ang walang hiyang Suwanyin na yan. Bakit siya nandito? Halika rito. Hello. Miss, gusto ko lang magtanong. Bakit pumunta sa ospital ang babaeng iyon kanina? Huwag kang magkamali. Kaibigan niya ako. Nag-alala lang ako. Kaibigan ka niya? May sakit ang anak niya. May sakit ang anak niya. Kasalanan lahat ng walang hiya mong nanay. Dahil sa kanya, nawalan ako ng trabaho. Ngayon, ipatikim ko sa kanya ang pakiramdam ng mawalan ng anak. Ibenta siya ng napakalayo. Huwag na siyang magpakita pa sa Jingcheng. Huwag kang mag-alala. Ang taong ibinenta ko ay hinding-hindi na makakabalik. Hahaha. Tuan-tuan. Nurse, nakita mo ba ang anak ko? Hindi ba nasa loob ng silid ang anak mo? Wala. Bumili lang ako ng pagkain. Tapos nawala na siya. Nakita mo ba siya? Tuan-tuan. Patawad. Nabaliw ka na ba? Ginoong Shen, nakikiusap ako, tulungan mo akong hanapin si Tuan-tuan. Nawawala siya. Hindi ko alam kung sino ang kumuha sa kanya. Nawawala si Tuan-tuan. Boss Shen, maraming kidnapper ng bata sa Jing City. Ang anak ng ginang na ito, baka kinuha ng mga kidnapper ng bata. Kidnapper ng bata. Kung talagang kinuha ng mga kidnapper ng bata, karaniwan ay mahirap na itong mahana. Kahit pa mahana, baka baliw na, o kaya ay putol na ang kamay at paa. Manahimik ka. Ang daldal mo. Hoy, binibining Su. Tito, sino ka? Ay, gising na pala ang batang ito. Ang daming tao dito. Anong gagawin ko? Anak, kaibigan ako ng nanay mo. Maging masunurin ka. Dadalhin kita sa isang masayang lugar. Pero Tito, ikaw, dahil sa daming masasamang ginawa mo, nababalutan kang masamang enerhiya. Gayon ay may mangyayaring masama sa iyo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, bata. Hindi nagsisinungaling si Tuan-tuan. Mababagsakan ka muna ang bato sa ulo. Tapos magsisimulang dumugo ang 7 butas ng iyong mukha. Yummy! Dudugo ang 7 butas ng mukha. Kung magsisinungaling ka pa, babaliin ko ang ulo mo. Aray. Sino ang nanakit sa akin? Tingnan mo, Tio, hindi ako nagsisinungaling, di ba? Ikaw ang nagmura sa akin. Tingnan mo kung paano kita haharapin mamaya. Anong nangyayari? Bakit biglang dumudugo? Masakit ang tenga ko. Ang sakit. Hindi nagsisinungaling si Tuan-tuan.
Unahin kang tamaan ng bato sa ulo. Tapos magsisimula kang dumugo sa 7 butas. Master, pakiusap, iligtas mo ako. Ayoko pang mamatay. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ko. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Ayoko pang mamatay. Master, simula pa lang ito. Susunod, mababangga kang kots. Tapos paulit-ulit kang sasagasaan. Lalabas ang bituka mo. Master, pakiusap. Ayoko pang mamatay. Pakiusap, Master. Sa totoo lang, hindi mahirap itong lutasin. Kailangan mo lang sabihin ang isang linya. Anong linya? Ako ay isang human trafficker. Ikaw si Leon. Tama. Nakakuha kami ng ulat. Inakusahan kang nakikipagsabuatan sa mga human trafficker para sa child trafficking. Arestuhin ka namin ngayon alinsunod sa batas. Pulis, makinig kayo sa akin. Nagkamali kayo ng tao. Hindi ako yan. Aray, hawakan ko siya. Huwag niyo siyang pakawalan. Huwag niyo siyang patakbuhin. Anong nangyayari? Ang mga kidnapper na yan, nakakainis talaga. Mga basura. Paano nagawa ng taong yan ang ganyan? Emartian, mukhang may gulo sa unahan. Na-block ang daan. Talagang kidnapper siya. Hoy, bakit ka tumatakbo? Bumalik ka sa akin. Hinahanap ka ng nanay mo. Bitawan mo ako, playboy. Hindi ka namin kikilalanin ng nanay ko. Magsama na lang kayong kabit mo. Habang buhay, yaman? Anong nangyayari sa batang to? Dati tinatawag niya akong katay. Ngayon bakit playboy na agad ang lumalabas sa bibig niya? Anong kabit? Huwag ka nang makunwari. Yung kasama mo noong huling pumunta ka sa baryo namin. Siya ang kabit mo. Huwag mo akong maliitin dahil bata ako at hindi nakakaintindi. Alam ko ang lahat. Ang nanay ko at ikaw ay naglolokohan lang. Ang lalaking yan mukhang disente. Pero nang bababae pala. Talagang nagkamali ka. Ang aming Emartian ay singlo na sa loob ng 30 taon. Kahit ang lamok sa tabi niya ay lalaki. Ang sinasabi mong kasintahan ay puro lang pananakot. Ang sinasabi mong kasintahan ay assistant lang ng aming Emartian. Ayaw na siyang kausapin ng aming Emartian. Pinatalsik na siya. Talaga? Naman. Nagsisinungaling ba ang babaeng iyon? Totoo ba ang sinasabing tiyo? Hindi mo ba talaga gusto ang ete na iyon? Naku, ikaw na bata ka. Ano ba ang iniisip mo araw-araw? Sabi ko na nga ba, ang tatay na nakapagluwal ng isang kute na anak na tulad ko. Paanong magiging manloloko? Tara, hanapin natin si nanay. Nanay! Tuwan-tuwan. Saan ka ba nagpunta? Pinakaba mo si nanay. May nasaktan ba sa'yo? Wala po. Emartian, salamat sa pagtulong mo sa paghahanap kay Tuwan-tuwan. Walang anuman. Bantayan mo siyang mabuti. Huwag na siyang palakarin kung saan-saan. Sa wakas ay nakapunta na ako sa syudad at nakita si tatay. Paano ko siya hahayang umalis ng ganon kadali? Nanay, ito ang unang beses natin sa syudad. Wala ring kaming pera. Saan tayo titira? Matutulog ba tayo sa kali? Wala kayong matutuluyan. Wala, ako na. Ayos lang. Tito Shen, mauna na po kayo. Narinig ko po kasi na ang mga tiyo at tiya sa nayon na pumupunta sa syudad ay natutulog lang sa sahig. Kaming nanay ko ay nagpaplano ng maghanap ng eskinita para matulog ngayong gabi. Kailan ko sinabi sa'yo na pupunta tayo sa eskinita? Kung hindi kayo tutol, pwede kayong. Hehe, hindi po kami tutol. Salamat po, Tito Shen, sa pagtanggap sa akin at sa nanay ko. Lolo. Ang tinding masamang enerhiya. Sa wakas, nakabalik ka na. Ang palpitations ni Lolo ay tila bumalik na naman. Bakit nangyari ito? Hindi ba sinabi ng doktor na gumaling na ang palpitations ni tatay? Dahil si Lolo ay nababalutan masamang enerhiya. Kung hindi alisin ang masamang enerhiya dito, hindi kailanman gagaling ang sakit ni Lolo. Masamang enerhiya. Nga, langit at lupa, lahat ay magiging isa. Buksan ang matang langit. Nahanap ko. Ito ang painting na ito. May itim na enerhiya na inilagay dito. Hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano, bata. Ang painting na ito ng 100 longevity ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ay espesyal na dinala. Ang pinsan ni Sir mula sa ibang bansa. Hindi ako nagkakamali. Kapag sinira ang painting na ito, magigising si Lolo. Ay, tatay, gising ka na.
Kita mo na? Sabi ko na, may problema ang painting na ito. Kapag sinira ito, magigising si Lolo. Munting diwata, ikaw pala. Lolo, nagkita ulit tayo. Sabi mo kanina, may problema ang painting na ito. Ang itim na enerhiya sa loob ay sumisipsip ng swerteng tao. Hindi lang nito pinaikli ang buhay, pati ang lahi ay mapuputol. Ang painting na ito ay regalo ni Shenzi kay tatay 5 taon na ang nakakaraan. Ang paninikip ng dibdib ni tatay ay tila nagsimula rin noon. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Aze ang tanging dugo ng iyong tiyuhin. Magkasama kayong lumaki. Paano niya ako sasaktan? Tama po, sir. Ang paggising ni Lolo ay walang kinalaman sa painting na ito. Ang batang babae lang na ito ay nagkataon lang. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Lumabas ka, bibilang akong 3. Kung hindi ka lalabas, sisirain kita. Maawa ka, munting minuno. Lalabas na ako. Ay aha. Anong nangyayari sa anak mo? Pakiramdam ko, hindi siya ordinaryong bata. Hindi ko rin alam. Mukhang tama ang mga hinala ko. Si Tuan-Tuan ay hindi nga ordinaryong bata. Tingnan mo, ito ang itim na enerhiya. Tawagan mo si Aze para pumunta rito. Gusto kong malaman kung anong nangyayari. Tito, ihahatid ko pa lang sana si Shufang sa ospital para sa prenatal check-up. Bakit po ninyo ako hinahana? Aze, tatanungin kita. Bakit may itim na enerhiya sa painting na ito? Alam mo ba ang itim na enerhiya? Dahil sa kanya, ilang beses na akong muntik nang mamatay. Ano ba ang itim na enerhiya? Hindi ko po alam. Tito, nagustuhan ko lang po ang kahulugan ng kaligrapya. Kaya binili ko po at ibinigay sa inyo. Nga po, Tito. Alam ko pong kayo ang pinakamakakaintindi kay Aze. Mula pagkabata, ulila na siya. At itinuring kanyang parang tunay na ama. Paano niya po kayo magagawang saktan? Ha, tama. May sadyang gumawa ng masama. At sadyang sinisiraan ang aming Aze. Sino ka? Ako. Hoy, anong ikaw? Ikaw lang ang nandito. Ano ba yan? Magkakita ka ng respeto. Si Misu ay aking panauhin. Masamang tiyo, ang itim na enerhiya ay nawala na. Ikaw ay nakaranas ng backlash. Magkakaroon kang markang ahas sa iyong dibdib na unti-unting wobos sa iyong buhay. Tingnan mo. Walang anumang marka ng ahas. Sa tingin ko, isa lang yang maliit na bata na nagkakalat ng kasinungalingan. Tiyo, saan mo nahanap ang 2 manluloko na ito? Nagsasagawa ng pamahiin dito. Sa tingin ko, dapat silang i-report sa pulis. At ipakulong. Lolo, nakalimutan mo sandali. Ang markang ahas ay tanging mga nagpapraktis ng sining ang makakakita. Aze, sigurado ka ba na wala kang kinalaman dito? Tiyo, ang aking paggalang sa iyo ay nasasaksihan ng langit at lupa. Kung talagang hindi ka naniniwala, maari akong manumpa. Kung mayroon man akong kahit kaunting intensyon na saktan ka, sana ako'y tamaan ng kidlat at mamatay ng masama. Matandang hukluban, kapag namana ko na ang Shen Corporation. Ikaw at si Shen Jinyan ay maghanda na para umalis. Hindi ba't panunumpa lang yan? Kahit anong panunumpa, gagawin ko. Hindi ako naniniwala na may kidlat na mga ngahas na tamaan ako. Patawag ng kidlat, pasukong tibo. Aze, Tiyo, ilang kidlat pa? Hindi ko na masisiguro kung makakabuhay ka pa. Sasabihin ko. Ako ang naglagay ng itim na enerhiya. Gusto ko lang namatay ang tiyuhin ko para makapagmana ako ng kanyang ari-arian. Tiyuhin. Sa tingin ko, mabait ako sa'yo. Pero ito ang ginawa mo. Umalis ka. Simula ngayon, alisin ka ng Shen Corporation. Hindi ka na bahagi ng pamilyang Shen. Ipinapalayas niyo ako? Kung ako ay alis, wala nang magpapatuloy ng lahi ng pamilyang Shen. Anong ibig mong sabihin yan? Tiyuhin, kahit hindi ka mamatay ngayon. Sa edad mo, hindi ka na matatagal. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Naapektuhan na ni Shen Jinyan ang itim na enerhiya. Hindi na siya makakapagkaanak. Kung ako ay alis, wala nang magpapatuloy ng lahi ng pamilyang Shen. malapit na ang pulong ng mga stockholder. At sa oras na iyon, kalat na ang balita na hindi makapagkaanak si Shen Jinyan. At lalabas ito.
Pamilyang negosyo ito. At kung hindi siya makakapagkaanak, wala siyang karapatang mamana ng Shen Corporation. Ikaw nasalo. Pa, Ginawa niyo ang ganitong malaking kasalanan. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Huwag kang makialam dito. Shen Jinyan, galit na galit ka siguro ngayon. Ano? Ang tatay mo ang nagtatag ng Shen Corporation at ikaw ang nagpalago nito. Pero dahil hindi ka makapagkaanak, ako ang nakinabang. Nakakainis, di ba? Sino nagsabing siya ay walang magiging anak? Ako ang anak niya. Ay, tuwan-tuwan. Alam ni Lolo na mabuti ang intensyon mo. Ang anak ko sa loob ng maraming taon. Wala pang kasintahan. Paano siya magkakaroon ng anak na kasing laki mo? Aumanhin po. Ang anak ko ay sobrang gusto si Emarchen. Kaya niya ito na pagkamalang tatay niya. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, kailangan kong maghanap ng tao para patunayan ang aking pagkatao. Ikaw na maliit na pulubi. Anong kalokohan na naman ang gagawin mo? Hindi makapagkaanak si Shen Jinyan. Ito ay isang katotohanan. Ikaw, kahit pa imbitahin mo ang pinakamakapangyarihang diwata, wala ring silbi. Lolo. Sino itong walang utak na anga? Tay, siya si Shenzi, ang anak ng kuya. Siya si Aze pala. Sabi mo may kailangan ka sa akin. Hindi sila naniniwala kay Lolo. Ako ay mula sa angkan Shen. Lolo, maaari niyo po bang patunayan para kay Tuan-Tuan? Lolo, itong maliit na pulubi. Nagpapanggap na anak ng pamilya Shen. Dali, ilantad niyo siya. Palayasin niyo siya. Siya nga ang anak ng pamilya Shen. Ano? Hahaha. Ay, hahaha. Impossible. Hindi ito mangyayari. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking anak na babae? Umalis ka sa daan ko. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking anak na babae? Lolo, hindi po ba kayo nagkakamali dahil sa katandaan? Ace, Gago, ang nasa tiyan ng asawa mo. Hindi yan anak ng pamilya Shen. Sino ba talaga ang nagkakamali dahil sa katandaan? Paano mo ako niloko? Ace, huwag kang maniwala sa kanya. Wala akong ginawa. Magsisinungaling ba ang lolo ko? Ace, maniwala ka sa akin. Ikaw lang talaga ang lalaki sa buhay ko. Nagsisinungaling ka. Bastos na babae. Papatayin kita. May tao ba diyan? May tao ba diyan? Itapon niyo palabas ang dalawang nakakahiya na yan. Palabasin niyo sila. Wala na kayong dalawa sa pamilya Shen. Halika rito. Papatayin kita. Bastos na babae. AMM. Wala nang malaking problema mula ngayon. Huwag mo na akong guluhin. Alam mo ba kung gaano kapagod umakyat dito? Wanyin, kailangan mo talagang umalis. Marami pa akong gagawin sa bahay. Pakialagaan muna si Tuan-Tuan. Apo ko si Tuan-Tuan sa dugo. Anong pakialagaan? Hindi na kailangan ng ganyan. Naimbestigahan ko na yan dati. Ilang beses ka nang pinagbalak ng biyenan mo para saktan ka. Dati, dahil sa'yo, hindi makapagkaanak ang dating asawa mo. Para takpan ang kahihiyan, pinilit kanyang humingi ng binhi sa iba. Pagkatapos, dahil lang sa 500 yuan, ibinenta kanya sa iba. Anong ibabalik mo sa ganitong pamilya? Kaya pala, naplotahan din pala si Suwanyin noon. Kahit ganun ang sinasabi mo. Pero ang Taohua Village pa rin ang tahanan ko. Hindi naman tama na manatili ako rito nang walang karapatan. Baka magdulot pa ito ng masamang reputasyon kay Emarchen. Hindi yan magkakaapekto. Emarchen, ikaw. Kailangan ni Tuan-Tuan ang nanay niya. Gusto kong bigyan siya ng kumpletong pamilya. Hahaha. Handa na ang pagkain. Kain na tayo. Halika, Tuan-Tuan. Tuan-Tuan, halika. Kain na, handa na ang pagkain. Halika.
Dahan-dahan, inga. Wow, ito ang pinakapaborito ni Tuan-Tuan ngayon. Nilagang karneng kineho. Masaya ka ba? Halika, tuan-tuan, kumain ka pa na marami. Wow! Salamat, tatay. Ang dami mong nilutong pagkain. Napagod ka, kumain ka rin na marami. Tuan-tuan, hindi mo pa nasasabi kay Lolo. Kailan ba nagbago ang tatay mo at naging mabait na sa nanay mo? Hindi ko po alam. Kanina sa kusina, nakita ko pa si tatay na palihim na hinalikan si nanay. Kalaga. Kung gayon, pagkatapos ng bagong taon, magkakaroon na si Tuan-tuan ng kapatid na lalaki o babae. Hahaha. Gusto ni Tuan-Tuan kapatid na lalaki o babae. Tuan-tuan, ito ang unang beses na kasama mo si Lolo sa bagong taon. Halika, bibigyan ka ni Lolo ng malaking angpaw. Salamat po, Lolo. Buksan mo, tingnan mo. Hahaha. Lolo, may angpaw po ba tuwing bagong taon? Naman. Kung gayon, bibigyan din ni Tuan-Tuan ang lahat ng angpaw. Wow. Malaking angpaw. Hahaha. Binabati ni Tuan-Tuan ang lahat ng maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon. Hahaha.